have a bearish candle. Meron tayong bearish candle diyan. So dito sa ano na 'to, dito sa area na 'to, we have the monthly opening price. Monthly price. So na-create 'yon nung November 1, okey? So November 1 siya na-create. Itong candle na 'to is, an expansion dito sa, monthly time frame, okey? So within this area, below this, opening price, monthly opening price, okey? Ang possible na makukuha natin diyan to execute the ano, to execute the bearish, movement dito, dapat meron siyang, bearish FVG or negative FVG or bearish or black, okey? So eto yung, ano dito, kapag nakakita na tayo ng high, okey, for example meron tayong may nakuha ditong PDRA, example fair value gap lang din on the previous monthly candle, okey? So dito and then meron siyang reaction, so nagkaroon siya ng, um, high, okey? So meron na tayong open diyan, then ito yung high, okey? Ito yung ba't gano'n? So ito yung high natin 'no, yung candle wick na 'yan. Ay, ganito na lang. Yung high. So this is a monthly high, okey. So diyan sa monthly high na 'yan, example um, meron tayong nakitang fair value gap diyan, then nagkaroon ng rebalance, time nag-react, and to confirm na bearish yung price action, maghihintay tayo ng below the monthly opening price or the opening price natin, for example sa daily candle or for our team, okey? So since dito sa monthly time frame, yung time frame alignment niya is nasa daily time frame, okey? Kasi nakuha natin yung bias natin dito sa monthly and trade execution is daily time frame, okey? So isi-switch natin 'yan dun sa daily time frame, okey? Dun. Kung mapapansin niyo, yung trade execution natin diyan excuse me, yung trade execution natin dun sa, below opening price is bearish fair value gap and bearish order block, okey? As you can see, nagkaroon siya ng break below opening price, creating the bearish fair value gap, okey? Siyang bearish fair value gap, okey? So dito na natin malalaman na bearish na yung ibibigay ni monthly candle. Kasi meron na siyang ano, meron na siyang reversal structure wherein, this, considered na pa-bearish or, ah, pababa na yung price, okey? So, kung mapapansin niyo nagkaroon na siya ng reaction dun sa bearish fair value gap natin, then it will seek the, um, low. Okey, for example dito meron tayong ano diyan, I cannot considered kasi na PDRA kasi 'to. So
Punta ako dun sa monthly time frame. Ay di ko rin considered na order block 'to, eh. So, maybe gamitin na lang natin yung breaker block, ayan. Dito sa weekly breaker block natin, ito na potential magke-create ng low, eh, um, para ma-complete yung monthly monthly o HLC natin 'no, daily. So, meron na tayong high, opening price, and potential pa din, potential. This is a potential low of the month, okey? Meron tayong big breaker, kasi dito kasi siya nag-react. So, meaning to say na sa area na 'to, dito na possible na mag-create ng possible na mag-create ng monthly low. Okay, so we have ayan, low na lang, ayan. And then since, hindi pa nagkakaroon ng monthly closing candle wherein, kung mapapansin niyo 'no, dun sa monthly time frame natin, sobrang laki, okey? Sobrang laki yung monthly candle natin. So meaning to say kapag nakakita tayo ng ganitong sobrang laking kandila just like this, expansion yung nangyayari. So meaning to say kapag expansion yung nangyayari, possible na magkaroon ng pre-delivery dito sa monthly low. Okay, so possible na dito pa siya mag-create ng low niya, current candle low niya. For example, dito siya mag-create ng low. So depende pa din 'yun kung weekly breaker is a strong PDRA 'no, okay. Kasi this month malapit na tayong mag-monthly closing. So meaning to say na still bearish pa din yung price. Pero kapag nakakita na tayo ng reversal within the weekly low natin sa daily time frame, possible na magre-reverse ulit yung price, okey. Pero mag-stick muna tayo dun sa binibigay ni market, okey, since nag-respect siya ng PDRA dito, which is the bearish fair value gap, and ito na yung possible na mangyari, okay. And then since, daily time frame 'to, hanap tayo dito ng movement na kung saan baka possible pa na kumuha siya ng 74K, which is etong 2 na 'to, okey. So titignan natin dun sa 4 hours time frame. So time frame alignment yung gagawin natin 'no. Since technically speaking, dito sa daily time frame is, bearish, okey? So yung time frame alignment ng daily time frame is nasa 30 minutes and 15, okey? So titignan natin dun sa 30 minutes kung bearish yung bibigay, okey? So mapapansin niyo, meron siyang rebalance dito sa area na 'to wherein, or here, ayan, dito sa mitigation block na 'yan, meron siyang immediate rebalance and at the same time meron din siya liquidity void dito sa taas ng, um, taas ng mitigation block, okey. Meaning to say na 'pag yung daily time frame natin is bearish at umaakma dun sa lower time frame, possible na bearish pa din yung area natin, okey? Knowing na 'tong low na 'to, itong monthly low na 'to is just a potential pa din lang, I mean, okey?
So, possible na mag-create pa siya ng another low dito and then magpu-pullback siya to create the monthly closing. Depende pa din 'yun kung magka-create na dito or will respect the yan natin kasi meron tayong area dito sa around 5 to 80K area sa base sa ano dealing ranges natin 'no, kasi meron tayong reversal structure dito, eh. So, well nag-create naman ng reversal then nag-respect siya ng PDRAs. So, dito eto na yung medyo, magsi-switch ako ng bias kasi nag-react siya dun sa mitigation block, okey? Meron siyang mitigation block then nagre-balance dun sa, ah, liquidity void, okey? So, maghahanap na lang ako ng confirmation dito maybe later, New York session or London, okey? Para makita ko kung magke-create ba siya ng monthly closing below etong area na 'to, okey? So, 'yan yung kadalasan na basic concept 'no, dito sa OHLC and the OL are using the imbalances and order block para makita kung meron siyang reversal below the opening price or meron din siyang reversal dun sa closing price, okey? Meron pa din ano dun, meron pa ding reversal dun wherein sabi dun sa narrative yung closing, puwedeng lapit dun sa monthly opening price or below, okey? Possible na yung opening price is nasa 100K area, di natin alam, okey? Kung ganun yung gagawin ni price. Pero sa ngayon, since stage siya ng bearish PDRA, mag-stick tayo dun, okey? Eto, meron tayong immediate rebalance dun sa mitigation block and rebalance dun sa liquidity void, okey? Then, dito naman sa narrative na 'to, we are using the ICT kill zones wherein nagamit namin yung TDO as our daily daily narrative or daily bias, okey, TDO. So, dun sa TDO na yon after ASA session, dun naman sa London session, dun kami maghanap ng potential high or low of the day, okey? And possible na yung daily closing ng candle is nasa, New York PM session, okey? Pero hindi pa natin gagamitin yung ICT kill zones kasi hindi pa natin na-tackle yung, market sessions, okey? Para naman hindi magkumpol-kumpol yung mga, lessons natin 'no, okey? So, yun lang yung ano dito, lang yung narrative ng OHLC, ayan. So, wala pang ano diyan.